Magandang araw sa lahat. Estudyante po kami galing Aklan Catholic College. Ako po si Paul Rafael V. Alejandro. At ako naman si Benedict Binco. At ang video na ito ay ipakita namin kung ano ang proseso o kalagahan ng paggamit ng baking tools materials. Ito. Ang unang tatalakayin natin ay electric hand mixer. Ipapakita ko sa inyo kung paano at ano ang proseso ng paggamit nito. So balik kung nakikita nyo, ang purpose na ito ay upang madali sa inyo i-mix o halo ang mga sangkap o ingredients. For example, dapat meron kayo munang bowl. Nakalagay na dito ang inyong mga ingredients o sangkap na upang gamitin nyo. Ilagay nyo lang dito at ito ay nakadepende kung anong texture or anong gusto nyo gawin sa inyong dough or pastries. Ang pangalawang tatalakayin natin ang baking tools materials ay isang whisk. Ang purpose ng whisk na ito ay haluin o gamitin upang maghalo ng eggs, flour, o any ingredients para gamitin ito. For example, nalagay nyo na dito lahat ng ingredients. Kung wala kayong hand mixer ito yung para efficient para sa inyo. Haluin lamang ito hanggang sa anong gusto nyo texture na mabuo. Ang pangatlong baking tool materials na talakayin natin ay rolling pin. Ang purpose ng rolling pin ay to flatten a dough or panipisin ang isang dough at depende kung ano yung dough na gusto nyo gawin. For example, ganito. Ganito lang. Ang pang-apat na baking tool material na tatalakayin natin ay baking pan. Ang purpose nito ay para nasa kalahatan na gumawa ka ng butter. Pero bago mo ilagay yung butter, kailangan mo muna maglagay ng compartment paper upang hindi dumikit at maayos ang bago ito isang sa bake o sa oven. At ito naman ay ang cupcake pan. Kagaya ng itong baking pan, similar lang sila pero ito naman ay individual cakes. Ito ay ginagamit upang magamit para for individuals, para sa kalahatan. Ang ikalimang nating talakayin na baking tools ay mixing bowl. Ang mixing bowl nito ay upang ginagamit panghalo ng mga ingredients sa sangkap. At ika-anim natin na talakayin na baking tools ay sieve. Ito pa ay ginagamit kung gusto mo ang harina ay mapino. Ito pa rin ay kung gusto mo walang lumps ang iyong flour at mapino, pwede mo gamitin to ang sieve. At ikapito natin na tatalakayin is measuring cup at measuring spoon. Una ay measuring cup. Kung gusto nyo may exact na level yung iyong ingredients, pwede nyo isukat dito kung gaano karami ang iyong ilagay. At ito naman ay measuring spoon. Ito ay ginagamit sa mga ingredients na need lang ng kaunti na level. Tulad ng asin at mga vanilla extract. Kung gumamit kayo dito, pwede dito ninyo ilagay para matansya nyo yung sukat niya. At ikasiyam natin na tatalakayin na baking tools ay silicone spatula. Ito pa ay ginagamit pang scrape ng mga natitira pa na ingredients sa mixing bowl, tulad ng ganito. Kung may natira pa dito at hindi makuha, pwede ito gamitin pang scrape ng mga ingredients upang hindi magkasayang ang iyong mga ingredients.